meron pang mahigit 2 taon na pwede pang isalba ni Bongbong ang kanyang administration, ang pangalan ng kanyang pamilya. At ang mga dahilan, ito mga kapatid. Una, binigyan na siya ng pagkakataon ng ating Creator sa pamamagitan kay Sarah. Ang blessing through Sarah dumaloy sa kanya. Kaya siya ay nanalo at naging presidente. Despite na marami talagang ayaw sa kanya. Lalo na itong mga makakaliwa. Pangalawa, ang pagkaudlot sa impeachment kay Sarah is another blessing na naman. At si Sarah na naman ang nagiging daluyan ng blessing para sa kanya kasi ito'y magiging protection para kay Bongbong. Kasi kung nakalusot ang impeachment na ito, sigurado ako ang isunod nila ay si Bongbong. At ang magiging katwiran na naman nila ay tungkol na naman sa pera. Hahanapan din siya nito kasi ayon sa mga naulat, kung si Sarah ay merong budget na milyon lang sa confidential at saka intelligence fund yata, si Bongbong billion. Kaya ito, hahanapan din nila ito ng butas. At siguradong isunod siya. Ngayon, dahil naudlot, hindi natuloy, napigilan ito dahil sa 9 na tanong na hindi nasagot ng mga makakaliwa na sinakyan din nito mga taong mga ganid, mga gutom na nasa ating Kongreso. Hindi na mauulit na ang prosesong itong ginawa nila ngayon, kung atin pang natawagin na nating due process, hindi tama, hindi nagawa, ay kung hindi ito nahinto, gagamitin din nila ito kay PBBM, kay Bongbong. Kaya napakaswerte talaga ni Bongbong Marcos. At mag-iingat talaga siya. Kasi sa ngayon, ito mga makakaliwa na dati, galit na galit sa kanila. Makipagpatayan pa nga noon nung ilibing ang kanilang ama sa libingan ng mga bayani. Yun nga talagang galit na galit. Pero magtaka ka ngayon, meron pang mga appreciation ito. Pumapalakpak pa sa kanyang mga sona. At minsan, o kung meron man, di ko lang siguro alam, wala itong batikos kay Marcos ngayon. Nasaan yung kanilang katotohanan na kung sila talaga against ng mga Marcos, dapat hindi magbago ito mga kapatid. Hindi ko din sinasabing magkaroon sila ng galit at saka yung hatred, Kaya lang, kung totoo naman ding nagbago na sila, accept na nila, love na nila si Bongbong, mga Marcos, okay lang, Pero tingnan nyo ang mga supporters ng mga makakaliwa at mga anti-Marcos na hindi naman maka-Duterte. Walang sinasabi, Tahimik. Kasi nakikiramdam, mga kapatid. Nakikiramdam. Pino ito. Ito yung pinaka-subtle. Ito, dito lang din ako saludo, sa mga makakaliwa. Magaling sila sa submarino, mga kapatid. Magaling sila sa guerrilla warfare. Kaya itong si PPNPA ay nandyan pa. Kasi dyan sila magaling Kaya lang kasi sa democracy, ganito wala tayong magawa. Pagbigyan, kahit mga komunista ito o mga Marxist, kasi nga, democracy. Ito ngayon sila ay nakikiramdam lang. At sabi nga ni Riza, nasa daliri na natin ang tagumpay. Ibig sabihin, gumagana na yung mga makinarya nila, mga sistema, strategy nila upang pabagsikin hindi lang ang mga Duterte, pati itong Marcos. Siguro kasama na ito si Romualdez. Pero sa tingin ko, unahin nila si Marcos. Walang sinasanto ang mga taong ito. Kaya lang Pino. Naalala ninyo yung ginawa ni Riza kay Sarah? Kaya nanalo siya. Di ba pattern yon? Ganito na naman ngayon. At ang pattern na kung saan babaril-barilin nila ang isang tao sa pamamagitan ng ibang tao, idadawit nila. Pattern din ito, mga kapatid. At kakalkalin nila yung mga gastos ko, na sinasabi nilang unjustified, na ang conclusion nila, kunwari lang, kasi sila ganun din, corruption daw ito.
Mangyayari din yan kay Marcos. Kaya kayo mga supporters ni Marcos, talasan ninyo ang inyong pakiramdam. Gamitin ninyo ang inyong katalinuhan. Kasi ang mga makakaliwa ay magaling sa subversion. Yung pagsusubmarino sa estado. Magaling ito. At wala kayong kamuwang-wang, wala kayong kamalay-malay. Yun pala kayo ay niluluto na. Yan ang ginagawa ng mga ito. Naluto nila ang mga Duterte. Ngayon naman, siguradong sigurado ako ganun ang mangyari. Kaya dapat kayong Duterte at Marcos magkaisa kayo. Kasi ang kalaban ninyo, makakakaliwa at itong mga Romualdez. Kasi pagkatapos, halimbawa, ma-impeach na naman si Bongbong, ang maglaban nito ngayon, makakaliwa na naman at Romualdez. At kung may panahon pa, isusunod nila itong mga Romualdez. Hindi natin alam. Baka magsanib puwersa ang dalawang ito. Kasi puro nga may mga self-interest. Kakaiba yung kanilang pananaw patungkol sa pag-govern ng isang bansa. Kaya, tingnan ninyong mangyari ganito. Si Marcos nagkaganito ngayon dahil sa sulsul ng mga Romualdez at ito nakapaligid nila. Ito naman ang mangyari ngayon pag silang dalawa magkasanib puwersa na, magsusulan itong dalawa. Magkasundo, hindi upang maiayos ang ating bansa. Kung hindi, masusunod ang worldwide agenda. Worldwide agenda na hindi ko nabanggitin kasi wala naman akong proof. Pero alam nyo na kung anong ibig kong sabihin. At itong mga makakaliwa, meron ko itong ugnayan sa mga organisasyong hindi dito sa ating bansa. Ang mga Romualdez naman, sila naman ay may ugnayan sa mga mayayaman, yung mga elite. Kaya pag nagsanib puwersa itong dalawa, ewan ko ano mangyari sa atin. Kaya napaka-importante na ma-realize ninyo na ikaw maka-Duterte, ikaw maka-Marcos, huwag kayong mag-aaway. Huwag kayo kasi pinaghihit-hati-hati na kayo, pinaghiwalay na kayo, pinagwatak-watak na kayo ng dalawang grupong ito. At pagdating ng araw, pagka talagang successful sila rito, matagumpay sila, wala nang lalaban sa kanila. It's either ang makakaliwa talagang hahawak na, o kaya itong mga Romualdez, itong hindi natin alam kung sila ba'y makakanan or makakaliwa, o di kaya magsanib puwersa sila. Kaya babala sa inyo, mga kabataan, at yung mga henerasyong mas mabata sa akin. Tingnan ninyong mabuti. Kasi kayo lang, kaming gagaya ko ng edad, hanggang salita na lang kami. Kayo mismo talaga ang makasupil sa mga taong ito. Kailangan itong pagsama-sama ninyo. Kagaya ng ginawa ninyo noon na nanalo ang Marcos at Duterte. Pag naghiwalay kayo, sa bagay, sa edad namin, kagaya ko, generasyon namin, i-enjoy na lang namin ang mga buhay sa mga nalalabing araw namin sa mundong ito. Pero kayo talaga ang magdusa. Pero hindi naman ibig sabihin wala kaming gawin. Kagaya kay Marcoleta, Ping Lacson, at marami pang iba na lumalaban kagaya na kay Magalong, yung Baguio Mayor. At marami pa na lumalaban against sa mga taong ito. Ano ba ang piliin ninyo? Ang isang bayan ng demokrasya at isang bayan na kuno demokrasya pero hindi pala. Yan ang isipin ninyo, mga kapatid. Mapagpalang araw po sa ating lahat.